Right guys, medyo malapit na tayo sa ano, sa iskina ng ano, Naga. Papasok dun sa amin. Pero simula dun sa may Naga guys, siguro mga 30 to 40 minutes pa yung biyahe pa punta ron sa amin. Hindi malayo-layo pa talaga. Pero yung daan na yun, sobrang dilim na yun. Bakit? Wala nang masyadong sasakyan. Pero kung mga pumapasok na pasto, highway din kasi dito. Pero hindi ganito kalapad. Two-way lang siya dito sa Balay. Planta na yan dyan. Planta ng Naga. Hindi ko alam kung nakikita yun. Maluwag na rin ito. Malumalikakot lang. Maganda yung kalsada kasi yung mga napansin ko rito wala masyadong lubak kaya hindi pa rin tayo kailangan ng mga paddle mga mamaya biglang lubak. Problema pagka may salubong, grabe yung buhangin na tatasisyon. Meron akong nadalang ano guys, visor, kaso hindi kasya dito. Nabukas rin pala yung Jollibee dito, kaso tatawid ka pa rin sa kabila. Eto, sakop na to ng Naga. May U-turn pa ka. So ito, Naga na to guys. Pero dun sa pagpasok na natin dun sa kanan, pagpasok dun sa amin, wala nang traffic dun kasi maluwag na yung kalsada. Walang masyadong dumadaan kasi dun. Pero maliit lang siya guys, two-way lang siya. At delikado naman dun, patuloy yung takbo mo yung ano, mga aso tumatawid. So bali dito na tayo, kakanan na tayo dyan sa may gasoline station. Bali yung isa kong kapatid dito yung nag-aaral, college. So ito yung papasok sa amin. Kila Ninong Norbing doon, pakarkar yun doon guys. Kung alam nyo yung simbahan ng Simala, doon yung papunta. So ito na yung papasok sa amin. Medyo madilim na tong mga kalsada rito. Kailangan maingat din sa anong mga aso. Nakagadahan dito, pwede tayo mag-high beam kasi bihira lang yung kasalubong natin or minsan lang tayo yung kasalubong. Kaya ilo-low beam na lang natin kung kasalubong tayo para mas kita natin kung siya may malawak yung kita natin yung mas manual. Kagaya ng kasalubong, low beam na natin at hindi tayo nakakasilang.
Kasi guys, yung high beam ko kaya medyo malayo. Hindi ko alam kung bakit kasi itong low beam ko sobrang lapit na niya, di ba? Pagka nilapit ko pa siya ng gusto, bababa yung high beam ko. Kaso ang problema ko naman, pag sobrang lapit, wala ka na masyadong makikita sa harap. Bali, sobrang lapit na nung nakikita mo. Kaya tinapat ko lang rin siya sa low beam ng na tinapat ko lang rin siya sa low beam ng headlight talaga ng mismong motor para kung ano yung nakikita ng headlight, parang nadadagdag lang siya sa ilaw. So ayun, medyo na to dito sa amin, maraming kawi-kawi sa video. Yung mga aso lang talaga yung delikado dito at yung tumatawid ng aso, kaya dapat alis na talaga, pero hindi natin naiiwasan talaga pagka disgrasya talaga. Kahit anong hinap mo. Pero hanggang maaari, ito hinap na lang talaga. Hindi naman kasi natin maiiwasan nila. Ay hindi rin tayo pwedeng sobrang bagal din kasi baka mamaya hindi tayo na masunod na. Pero sakto lang yung tamang takbo lang rin na makakauwi ka naman ng safe. Hindi siya mabilis, hindi rin siya mabagal, yung sakto lang. Kasi hindi naman natin kailangan magpadali. Makakarating at makakarating naman talaga tayo sa ating parolo. Nakanapansin ko dito parang maganda din kalsada. Kasi yung daanan dito medyo malupang din. Marami nga dito yung yung cornering, grabe. Kaya dapat kabisado ng kalsada talaga para hindi ka mag-overshoot. So baka biglang mag-cut yung natin video, ibig sabihin ng nalobat yung cellphone. Nag-charge naman siya dito sa motor kaso mabagal kasi yung cord ko, putol kasi ito, i-repair ko lang. Nakalimutan kong i-chat sila na magpapadala ako ng cord type C. Pero siguro aabot naman siguro. Baka na lang natin mamaya kung saan siya mamamatay. Tsaka yung dito guys, yung hangin dito malamig na kasi maraming puno dito. Hindi kagaya dun sa may syudad, init. Magandahan dito. Bali yung bayaw ko nandiyan nakasunod lang sa likod. Tingnan natin mamaya kung gising pa sila ron sa bahay. Kasi anong oras, mga 4 na yata. Oh, 3:23 na. Time check 3:23. So, grabe, sakto nga talaga siguro ito, makakarating ka alas 4 na kadaling araw. Bukas na ito, tuloy talaga ka. Sunday pa naman bukas, so hindi natin alam kung anong gagawin natin bukas. So abangan nyo na lang bukas guys kung anong mga pwede natin gawin. Malamang sa malamang ikakabit ko yung speedometer nito kasi hindi ko magana yung speedometer nito. Nag-order na ako sa Shopee, dineliver na kanina. So baka bukas natin ikakabit. Kabit na rito. Ay, gas natin yung sandaan niya dito. So, bawasan na siya. Pero siguro, sakto natin siguro gas na. Makakauwi na. Ang lang dito sa amin na kalsada guys, marami ng paahon. Maraming paahon na dito sa amin. Banda ko na. Ito lang pa to rito. Paahon to dun sa amin kasi mataas na part dun sa amin. Ito bagong rin dyan kalsada. Ewan ko kung bukas na ba yun dyan. Marami ding nagra-rides dyan guys kasi maganda yung view dyan. Kaso yung
kalsada dyan parang nag-crack ata, nasira yung mga kalsada dahil bukid kasi yan, inano nila, binawasan nila para mag-flat, tapos nilagyan ng kalsada. Siguro nag-landslide yung lupa kaya nag-crack yung kalsada, nasira. Medyo okay na rito, hindi na siya masyadong malikabok. Iba talaga yung kanina doon, grabe yung malikabok. Halos hindi ka na makita. Kagaya na ito, may mga aso. Hindi mo mapapansin, biglang may tatawid doon. Doon ka madadali. Kaya dapat ingat talaga pag may nakita ka ng aso. Minsan kasi yung mga aso rin guys, nakatago, bigla na lang tumatawid. Tatakbo na lang bigla. Minsan naman yung iba, nasa may unahan ng sasakyan, biglang tatawid, so hindi mo makikita. Kaya nabubulaga ka, kung medyo mabilis yung takbo mo, nadali ka talaga. Ito, bukid rin to, binawasan din to. Ano lang yung kalsada bro? Bago na? Agiusap nila, bali binago pala yung kalsada sa taas. Mababa to, tapos binago. Hanggang dito lang silang tayo. Kung saan man na siya, widening na or gibag-o lang? Gibag-o lang kalsada o widening? Bali widening pala yun guys. Tsaka ito nung huli, nung January nung hinatid ako, naka-espalto na. Ito widening rin sa kabila pala. Murag itaas ang kalsada no? Pinataasan nila yung kalsada. Hindi ko alam kung bakit. Pero ito, nirepair pa rin nila. Tagamay ko no? Ayos lahat yan dyan guys. Ano yan, diba? Ayun, may mga aso nagtawiran. Delikado. Kaya dapat maingat talaga. Eto, simula na to ng paahon guys. Sabi. Hindi ko alam kung makikita ng camera. Ito, grabe yung ano dito. Bankingan talaga to. Dito naman sa amin guys, itong mga pababa na to, dito may madalas mga naha-highball na ano, or nawawala ng preno ng mga bus dumadaan sa amin. Ditong nakaraan lang may nadisgrasya na bus dito sa amin. May isang namatay, bumangga sa anong poste. Na wala nata ng preno or nag-out of control siguro siya kasi nag-overload ata yun. Mapasaheroan yun na bus. Binangga niya sa poste. Di ko alam kung saan banda hindi na natin malalaman kung saan banda. Delikado sa amin kaya kapapapa kasi niya guys. Tsaka napapansin nyo sobrang dilim ng ibang part ng kalsada. Tsaka walang masyadong mga bahay. Lalo na ito, grabe yung ito kapag kapababa ka na ito, grabe ito guys, nakakatakot yan, bulusok yan hanggang dun sa baba, simula dun sa tuktok. Dito nabangga asa to katong na disgrasya kalbo. Meron dun sa ano unahan guys, may tuturo natin kung maaalala. Gaway-gaway ram to no? Sa may uling. Bandang uling lang guys. Madaling araw yun nangyari. May isang napatay matanda na. Kaya yung driver nakulong. Yung driver nun, taga dun lang rin malapit sa atin. Tsaka ka-apelyido lang yun ng ano, nung katrabaho ko na si Alex. Nagtali kasi yung apelyido. Yung driver ng kalbo na yun. Nakakulong ngayon yan kasi ano, may namatay kasi isa. Naipit siya sa dalawang sasakyan, nag-overtake yata yung ano, or bumawi yata dito sa pakaliwa, pakanan doon. Kaya naipit siya sa gitna, napalawan yung matanda. Nawawa na. Maghahanap buhay lang sana sa syudad, tapos
Nadali pa sa disgrasya. Kawawa yung pamilya na naiwan. Yung ibang bus din kasi talaga dito sa amin guys, grabe rin magpatakbo. Nagkakarera din eh. Tapos minsan nagkakarga sila, overload na yung ano, yung tayuan na sa loob, pero nagpapapasok pa rin, nagpapasakay pa rin. Kaya wala silang limit sa ano. Kasi may mga checkpoint guys, or may mga nagbabantay doon lang malapit sa ano, terminal ng bus doon sa may syudad. Kaya yun yung ano, doon lang sila hindi nagpapasakay ng marami kasi nakapantay. Ito, maahon din yan dyan. Ito, grabe na maahon na to. Tuloy na kung ganito sa taas. Bali yung sa amin, naging tuktok yung sa amin guys, kasi pagdating doon sa amin, may pababa na naman. Ang problema naman ngayon doon sa amin, nag-init, eh grabe yung ano, tubig. Sobrang hirap maghanap ng tubig doon sa amin ngayon. Kasi ngayon ay April, summer. So grabe yung tubig, mahirap pagilapin yung tubig sa amin pag mga ganitong buwan. Kasi yung mga tubig na pinagkukuha namin doon, ano, tubig sa bukal lang siya. Tapos pagka ganito nawawalan ng tubig yung bukal, kaya wala kami supply ng tubig doon. Kaya ang nangyayari, mabuti na lang may pagpapayot na mga LGUs kung may aso. LGU dun sa amin, nagbibigay ng tubig, ginagamit yung mga pipe truck, naghahakot sila ng tubig galing dun sa may dam. Hindi ko alam kung saan kinukuha, sa dam nata madalas. Tapos binibigay sa bawat ano, barangay. Parang dinidistribute nila. Tapos yung mga tao naman dun sa amin, may mga drum na nakalagay sa mga ano, gilid ng kalsada. Kasi doon na lang humihinto yung mga truck na may dalang tubig. Kaya dapat may drum ka sa gilid ng kalsada para malagyan ka rin o mabigyan ka rin ng tubig nila. Malapit-lapit na tayo, mga 20 to 50 minutes na lang yata biyahe natin. Asa sila? Nara sa Loyo sila? Diyan, nakasunod lang sila sa likod natin. So itong part na to rito, so gagawin. Saka maraming ano dito sa amin guys, mga sinasalvage, tapos tinatapon lang din sa ilog. Ilog kasi yun dyan sa baba. Sinasalvage nila. Yung latest yata, yung ano, yung nasa Rafi Tulfo na ano, bakla or gay na businessman, ano. Hindi ko alam kung anong trabaho, basta mayaman yung sinalvage. Diyan natagpuan yata yung katawan. Hindi ko alam kung sa may ilog, pero basta malapit lang. So far, ano, hindi ko yung ano natin, cellphone. Hindi ko lang alam guys kung naririnig ko yung boses ko kasi gamit ko lang ay yung mic na headset. Kaya problema, mic ng headset gamit ko, ang problema naman walang visor yung helmet ko, kaya yung hangin tumutuloy pa rin dito sa mukha.
Hindi ko alam kung nagbabounce papunta sa mic natin. Pero nakatakip siya, nandito siya banda sa may machine. Sana naririnig pa rin ako. Kaya di ba, nilalagyan na lang natin ng di ba, nilalagyan na lang natin ng subtitle para mas maintindihan. Sakali mang hindi niya naririnig yung boses. Sa akin tingin ganito. So, abangin nyo rin guys sa Monday. Dito na rin din si Papa. Parang ko lang kasi siya kasi marami siyang dala guys. Bale, actually nandun yung ibang dala ko sa kanya. Siya na pinadala ko kasi wala akong baggage sa aeroplano ako nakita na kanya. Kaya pinadala ko na lang sa kanya. So bale, yung ibang dala ko nasa kanya. So abangan natin sa Lunes darating yun siya. Hindi ko alam kung matutuloy bang susunduin siya. Kasi yung sasakyan gagamitin daw pala. Baka sakali, baka susunduin siya nila mama. Pero magko-commute lang siguro bus. Ito guys, grabe rin ang direct din ito. Bakit na to? Ito, pinagtiga ako. May aso na yun. Pinagado talaga mga aso. Ito, bakit na naman to. Bali, ang haba na itong video na to. Sana hindi nag-full storage yung cellphone natin. Wala akong ma-edit ko bukas kasi mag-vlog ulit tayo bukas. Para may space yung natin yung storage. Kanina guys, wala akong magawa sa aeroplano kapag magbiyahe. Kaya nag-edit na lang ako ng mga unang video. Pero hindi ko rin natapos hanggang 9 minutes. Mahaba kasi yung video kanina. Papunta ako dito sa nasa airport na. Ito, mahaba-habang video rin to, malamang. Pero ikakat-cut ko na lang. Mayad ah. Mayad yung natin, sobrang sa banking. Ito yung sira naman na kalsada rito, hindi pa nare-repair. Ha? Naay? First trip na na? Yo. Ito, bus kalbo na to guys. First trip na to sa amin, Pasibo na yan. Pasibo na yun, papuntang Cebu yun, syudad. Ewan ko kung bakit hindi pa inaayos yung kalsada dyan. Giniba nila yan eh. Tapos, ha? Oo. Mali, pagdating natin mamaya guys, gising na pala yun si mama kasi yung oras ng tubig sa amin, alas 4. May mga oras kasi sa amin dun, kung anong oras yung ibibigay sa'yo para makapag-ipon ka ng tubig. So alas 4 sa amin, alas 4 na ngayon, malamang gising na yun si mama. So bali guys, nabangga dito. Ito? Itong poste na to. Dito pala yun nabangga. Simula doon, ayun no, nakikita nyo yan, pababa. Bumulusok siya dyan eh. Kung makahanap ko yung picture, ipapakita ko dito sa screen. Tingnan nyo yung pababa na yan guys. Oh. Lalo na yung mga ganito, pag na-highball yan, yari. Ang bibigat niyan. Dito, simula raw dito, hanggang doon, pababa, bumubulusok. Tsaka yung paliko dito sa amin, tingnan nyo naman, grabe yung paliko. Okay lang kung paahon ka kasi mabagal yung takbo mo. Pag pababa ka, yung yari ka dyan. Hindi nyo nakakatakot yung mga bahay-bahay dyan. Pag na-highball, tas hindi na na-control, dumiretso dun sa mga bahay-bahay na po. Hindi nakakatakot. Tsaka hindi rin malabo mangyari yun guys. Marami nang mangyayari dito sa amin na gano'n na
Minsan yung iba pag nawawala ng preno, binabangga sa mga kabahayan dito na sa Executive. Kasi no choice na sila. Ito, welcome to Toledo City. Simula rito, Toledo na to. Sakop na to nung sa amin, Toledo yun sa amin. Pero yung main city lang Toledo guys, siguro mga 1 hour pa yung babiyahin papunta ron sa main city. O sa main talaga ng Toledo. So medyo malapit na tayo siguro mga 10 minutes siguro. Biyahe na lang natin. Tignan natin mamaya kung sinong gising doon sa bahay. Kasi alas 4 na ng madaling araw. Malamang si mama gising na. So gigisingin na lang din natin yung iba ngayon. Or kung magigising siya. Kasi sayang naman itong binili natin na pasalubong kung bukas kung mamaya pa nilang maliwanag kakainin. Mas lalo nang lalambot yung price. Todo ng tiga ako. Toledo City, Jollibee. Medyo malayo pa yan, mga 1 oras po babiyahin niya. Simula dun sa amin. So ito naman yung taas, pababa naman to hanggang dun sa amin. Bale yan na yung huli na mataas na part. Tapos dun pababa na to hanggang dun sa Toledo City. Medyo madilim na rin yung part na to, pero dun sa may bandaran sa amin medyo maliwanag dun sa amin guys. Maganda yung kalsada, maganda yung ano dun sa amin. Kasi may mas maraming ano dun sa amin, mga bahay-bahay. Na tayo ito, mga pababa naman. Ito, marami ding nadidisgrasya dito guys, kasi dito dati sira yung kalsada dyan. Tapos pag nawawala ng preno, doon naman bumabangga sa ano, sa ito tuturo ko sa inyo. Ito kasi dati sira to dito banda. Tapos bumabangga lagi. Diyan yung may basketball court na yan. Marami nang naka-upload sa YouTube dati na laging nawawala ng preno ng mga bus doon dito bumabangga. Itong court na to kaya nilagyan na ng bakod din dyan. Tsaka itong bahay na to, ayan nakikita nyo. Grabe yung ano dyan, bakod dyan. Ito yung eskwelahan ng high school sa amin. Medyo malapit na tayo, mga 5 minutes na lang siguro. Tsaka mapapanood nyo dito sa mga vlog ko, madalas siguro kami dito tatambay ito. Ano na to, yung bakery na yun. Doon kami lagi nagkakape madalas. Mga tropa ko ng madaling araw. Medyo bitin yung bakasyon na to kasi 1 week lang, pero syempre hindi natin hahayaan, hindi natin ito masusulit. Susulitin natin itong bakasyon. So ito sira din yung kalsada dito guys. Ito yung delikado dito, hindi mo mapansin yan. Tapos pababa kasi yung kalsada dito. Dito may disco pala daw kanina dito guys. Tapos na. Alas 4 ng madaling araw pero may mga nagiinom pa rin. May mga nagiinuman pa rin dun. Halos kasabayan ng fiesta yan dun sa amin. Pero inuna lang sa kanila kasi tiniming lang Sabado para mas maraming tao yung disco kanila. Kasi sa amin, Martes yung disco dun. Pasukan ng mga tao tsaka mga estudyante. Kaya hindi natin alam kung marami pa rin ng tao yun. Malalaman na natin sa amin Martes. Tayo patay dire. Sumili patay pala dun. Ha? Minya?
So dito na tayo guys. Walang tambay ah. Ha? Tisilay? Ay sa ano? Ayun, may bar house nga pala dito sa amin. So dito na tayo, paakyat na lang tayo. Ayun si mama, gising na nga. Hindi talubot ay gabi. Ara na, butang motor dai. Akyat na lang natin. Ayun si mama. Medyo mahirap lang yung daan dito sa amin paakyat guys. Mas mahirap dito kapag ka, ano, maulan. Ito bahay ng tita ko yan. Medyo pag maulan dyan guys, grabe yung ano dyan, mas mahirap. Medyo malikot kasi mabigat yung ano, nasa tampax natin. So dito na tayo sa aming munting bahay. Tingnan natin kung gising na ba. Gabi. After first street eh. Afternoon yun. So lucky dito sa labas. Naka-aircon pa.